Magandang araw pong muli mga kapistolero. Marahil ay napanood na po ninyo yung viral video kung saan may isang lalaki na may hawak na baril na parang pinipigilan niya yung isang van o yung sasakyan. Dito sa video na to, reaction video lang po ito. At aalamin din po natin kung tama ba o mali yung ginawa ng lalaking yon. Una sa lahat, alamin muna natin ano yung pagkakakilanlan ng lalaki. So ayon sa balita, yung lalaking may hawak na baril ay isang protective agent. Meaning, pwede siyang employed sa isang security agency or isa siyang licensed bodyguard. So pangalawa, tama ba yung kanyang ginawa? Meron ba siyang authority na gawin yon? At pangatlo, papasok ba ito sa argumento ng self-defense o defense to others? Disclaimer lang po, hindi po ako isang abogado. Isa lang po akong ordinary na gun enthusiast, pero nagbabasa naman po tayo regarding sa firearm law, yung 10591, Republic Act 10591. At binabasa din po natin itong libro ni Dr. Lawrence at ni Attorney Maralit, ang Gun Law and Armed Defense. Kaya una sa lahat, alamin muna natin ano yung self-defense. Kasi sa self-defense, meron tatlong elemento para malaman natin kung papasok ba yung argumento niya sa self-defense. So, ang definition po ng self-defense, anyone who acts in defense of his person or rights provided that the following circumstances concur. O meron tatlong elemento. Una, yung unlawful aggression. Pangalawa, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And pangatlo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. At kung mapapanood po ninyo yung video, mapapansin nyo na nawala na po dun yung tatlong element ng self-defense. Ayon din sa isang lawyer na nakausap ko din, ang mandato ng bodyguard o ang trabaho ng security guard or yung mga protective agent, kailangan ang work mo ay within your jurisdiction o yung area of assignment mo. Meaning kapag ikaw ay isang security guard, dapat nandun ka lang within the vicinity ng iyong establishment na binabantayan. Beyond that, wala ka ng jurisdiction po doon. And sa isang protective agent naman, dapat kasama mo yung VIP na iyong pinoprotektahan. So pag wala yung VIP, wala ka ng jurisdiction beyond din that. Wala ka ng jurisdiction doon. So kung i-analyze mo yung video, yung lalaking may hawak ng baril, ay sa tingin ko wala na po siyang jurisdiction na gawin yung bagay na yon. Kayo po, sa tingin nyo, papasok ba sa elemento ng self-defense yung ginawa ng protective agent na yon? Pero baka ipasok naman niya yung argumento ng defense of stranger. So alamin muna natin kung ano yung definition ng defense of strangers. Ayon din dito sa libro, defense of stranger, anyone who acts in defense of the person or rights of a stranger. Ito na yon. Provided that the first and second requisite mentioned in the first circumstances of these articles are present and that the person defending be not induced by revenge, resentment, or other civil motive. So, ibig sabihin nun, bago ka mag-defense of stranger, kailangan papasok pa rin yung argumento, yung tatlong argumento ng self-defense. Kaya pag wala yung tatlong elemento na yun, hindi pa rin papasok yung defense of stranger. Pero baka sabihin naman niya, meron naman akong LTAP Meron naman akong firearm registration, legal yung aking baril. Meron din akong permit to carry. So meron ka na bang rights na basta-basta na lang ilalabas yung baril na yon? Hindi pa rin. Kasi hindi ka authorized na gawin yung bagay na yon. Sir, tatakbo So, tingin ko hindi mo na problema yon. Problema ng law enforcement agency yon. Ngayon, ito ang pananaw ko sa viral video na yon.
So, ito ang opinion ko lang 'to, opinion ko. Siyempre iba-iba naman ang opinion natin. And disclaimer muli, hindi po ako isang abogado o lawyer. So, ito yung pananaw ko. Tama ba o mali ang ginawa ng lalaki na sa viral video? Sa akin, mali po 'yon. So, bakit mali? Simple lang 'yon. Wala kasi siyang authority na gawin 'yon. Hindi naman siya isang pulis o isang law enforcement ah, personnel. Baka sabihin ng iba, "Eh sir, buti nga pinigilan niyo yung pagtakas eh." Pero mali pa rin nga yun kasi nga do'n sa video na yun, isa siyang protective agent at hindi siya isang pulis. Kaya wala po siyang authority na gawin yun. Kaya mga kapistolero, basahin po natin at alamin yung ating gun law, ang RA 10591. Para ito ay magsilbing gabay natin mga gun owners. At hindi yung basta-basta na lang tayo nakikinig sa iba. Baka mamaya akala po ninyo tama yung ginagawa ninyo pero labag na pala sa batas. At para sa dagdag kaalaman, kumuha po kayo ng Gun Law and Armed Defense para magsilbing guide po ninyo ito. At muli mga kapistolero, sana nagustuhan po ninyo itong video po natin, ang ating opinion tungkol sa nangyaring viral video, yung lalaking may hawak po na baril. At maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsusubaybay sa aking mga vlogs and sa mga nag-subscribe na po sa aking YouTube channel at nag-like sa aking Facebook page o yung nag-follow ay maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe or hindi pa po nakakapag-follow sa aking Facebook page, please po, naglalambing po ako muli. Sana po ay mag-subscribe at mag-follow po tayo. And kung nagustuhan po niyo itong video na to, paki-like na rin po. Muli mga kapistolero, maraming salamat po sa inyo. And lagi ko pong sinasabi, be a responsible gun owner and to God be the glory.